Okay. Isang mapagpalang araw po ng Sabado, May 9, 2026. Okay. Muli tayo po ay nandito kung tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ano po? Sa isang bahagi po ng salita ng Diyos. Okay. Wala po tayo ng sound. Wala siya. Hindi, kanina malakas tapos bigla nawala. Yan. Okay na po yung Yan. ganyang lakas. Hinaan mo ng konti. Masyado malakas. Yan. Okay. Thank you. Thank you. Karoon po ng technical problem dun po sa ating sound system. Masyado pong malakas. Tapos bigla po siyang nawala. Ngayon po okay na. Salamat po sa Panginoon. Katulad po na nabanggit ko, tayo po ay muli mag-aaral po ng salita ng Diyos sa mga pagkakataong ito. Una po, tayo ay lalapit sa ating Panginoon bilang pagpapasalamat, pagpuri, pagsambat sa Kanya. Tayo po ay sumandali, ay manalangin, tayo po ay pumikit. Salamat po, Diyos na mabuti, Diyos na makapangyarihan, lumilang sa lahat ng bagay sa lupa at ng nasa langit. Salamat po, O Diyos, sa pagkaalala mo sa amin, sa pagkalikha mo, sa lahat ng bagay na amin nakikita, aming nararamdaman, at aming mga nahawakan. Purihin ka, Ama. Diyos, sa araw po na ito, muli ipinagpapasalamat po namin ang isang espesyal na araw na ito na pinagkatiwala mo sa amin, na kami po, Ama, ay muli mag-aaral po ng isang bahagi ng iyong mga salita. Diyos, sa pagpapahayag po ng iyong banal na salita, turuan mo po ako. Suguin mo po ang Santong Espiritu na siya po ang maglagay ng mga salita, mga katagal sa aking mga labi, O Diyos. Upang lahat po ng mga salitang ito, lahat po ng mga katagang ito, ikaw lamang po, Ama, ang siyang mapurihan, ikaw lamang po ang siyang maparangalan. Diyos, ako po ay isang hamak na lingkod mo lamang na gaganap sa mga ministeryo na ipinagkatiwala mo, inilagay mo sa aking mga balikat. Naamin ko po, wala po akong kakayahan, wala po akong kaalaman, wala po akong talino. Maliban na naman po kung ako po ay gagabayan ninyo. Ang mga pinagkatiwala ninyong ito ay aking may sasagakatupan. Una po, para sa po ikaliligtas ng maraming mga kaluluwa na maglilingkod, tatawag po, pupuri sa iyong pangalan. At pangalawa, Diyos, para po ito sa iyong karangalan, para po ito sa iyong kadakilaan. Tinataas ko po sa dakilang pangalan ng Diyos ang mga nanunood, mga nakikinig, at patuloy po na sumusubaybay sa gawain ito ng pagpapahayag po ng iyong banal na salita. Pagpalain mo po sila, O Diyos. Sila po na mayroong mga pinagdadaanan, na mayroong mga suliranin, mga bigatin, mga alalahanin. Bigyan mo po ng katugunan ang lahat po ng ito. Sila po, O Diyos, na nandoon po sa banig ng karamdaman. Ama, bigyan mo po sila ng kagalingan, kalakasan at kalusugan po ng kanilang lupang katawan ng Diyos. Hindi mo po mabanggit ang pangalan ng mga may karamdaman ito, O Diyos. Ikaw pa rin po ang siyang aming pinupuri, ikaw pa rin po ang aming naasahan. Nagbibigay po ng kompletong kagalingan sa mga may karamdaman ito. Diyos, ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Ikaw po, O Diyos, ang siyang aming tatawagan. Ikaw po ang aming aasawahan. Ikaw po ang aming pananaligan. Purihin ka. Minsan pa po, sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri, parangal, pagsambat, pagdakila,
Sa pangalan po na yung bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Okay. Ngayon po ay papasimula po tayo sa ating pag-aaral. Pagpasensya na po ninyo ay masama po ang pakiramdam ko po. May trangkaso po ako, kaya kung meron po kayo nakikita na hindi sa mga kilos ko, ito po ay dahil sa may karamdaman ako. Mainit, tapos bigla malamig. Po, sobrang init sa labas. Actually, napakainit po sa labas. Lalo pag bibiyahe ka, napakainit. Okay, sa mga pagkakataon po ito, tayo po ay nasa ikatlong bahagi o nasa ikatlong serye ng ating pag-aaral, yung Last Man is Standing. The Last Man is Standing. Ito po ang ating pinag-aaralan na doon po sa mga nakaraang 2 Sabado na ating Ngayon po, ang po doon ay yung Last Man is Standing, kung tatandaan po ninyo, si Propeta Isaias po, siya po ay tumakbo, siya po ay nagtago kay Jezebel sapagkat siya po ay binalak na patay nitong si Jezebel, sapagkat si Propeta Isaias, pinatay po niya ang mga propeta ni Baal, yung pong 400 na propeta ni Baal plus yung pong 50 pa na ibang propeta. So 450 po ang pinapatay po ni Isaias. At siya po ay natakot sa isang babae lamang doon po kay Jezebel. Nung siya ay pinagsabihan o binigyan ng threat na siya ay papatayin. Kaya siya po ay tumakbo at siya po ay nagtago. At sa kanyang pagtakbo, siya po ay nakarating po doon sa isang bundok na kung saan ito po ang bundok ng Horeb, ang bundok po ng Diyos. Siya po ay pumasok doon, siya po ay natulog. Subalit, narinig po niya ang tinig ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanya ay, bakit narito ka? Sabi ni Isaias, sa malabis ko pong pagmamahal sa iyong templo, ang bayang Israel po ay sinira nila, hindi nila ginawa ang mga kasunduan. Yung pong covenant ay hindi po nila tinupad. Winasak nila ang templo, giniba ang lahat ng mga nandoon. At ako po ngayon ay hinahanap pa nila. Gusto po nila akong patayin. Ako na lamang po ang natitira. I am the last one. Kaya po doong binigyan po natin ng titulo, ang Last Man is Standing. Tapos po yung number 1. Tapos po sa part 2 sa part 2 po yung do not defy the servant of God. Ito po yung pero Last Man is Standing pa rin po. Do not defy the servant of God. Sino po ito? Ito po ay si David, sa pong pastol na batang paslit pa, masasabi na, sapagkat siya po ay nasa edad 15 hanggang 17 anyos na nilabanan po niya ang higanting si Goliath. Dahil po sa pag-aglahi ni Goliath sa bayan ng Diyos, sa mga Israelita, nagalit po itong si David. Sabi niya, ako ang lalaban sa kanya. Sabi po ni Haring Saul, bata ka pa. Bata ka pa. Hindi mo siya kaya. Sabi po ni David, sino ba ang hindi tuloy na ito na inaaglahi ang bayan ng Diyos? Ako ang haharap sa kanya. So yung paghamon ni Goliath, na ang sabi ni Goliath na magpadala kayo ng isang mandirigma ninyo at kami ang maglalaban. Pag natalo ko siya, kayo ay aming magiging alipin. At kung ako ay natalo niya, kami ang magiging alipin ninyo. Ganun po yung istorya na sa madaling salita, natalo po ni David si Goliath. Sapagkat siya po ay pinrovoke. Ito po, minaliit
ni Goliath. Do not defy the servant of God. Ngayon po, last man standing. Ito po ngayon ay nakasulat dito po sa aklat ni Ezekiel. Ezekiel, kabanatang 22, talatang 30. Ito po ay babasahin ko sa 3 wika. Ano po? Para po lahat po ng mga nakikinig, ito po ay maintindihan o maunawaan. Una po, babasahin ko ito sa wikang Tagalog. Ano po? Sa wikang Tagalog, Ezekiel, kabanatang 22, talatang 30, ganito po ang sinasabi. Ang Diyos po ang nagsasalita dito. Naghanap akong isang tao na makapaglalagay ng pader upang ipagsanggalang ang bayan sa oras na ibuhos ko ang aking puot. Yung pong salitang puot, no po, take note po, sa oras na ibuhos ko ang aking puot, ngunit wala akong makitang tao. Wala akong makita. Ano po? Yung pong sinasabi niya, yung pong makapaglalagay ng pader, no po, na ipagsanggalang ang bayan sa pagbuhos ng puot ng Diyos. Wala daw pong makita ang Diyos sa kanyang mga hinahanap. Sa wikang Kapampangan po, ganito naman po ang nakasulat. Menonton kung agyang metong tao, malyari makatalakad, tulid daring pader, metibag, ban ka rin, idepensa na ing bansa, potang ingwa ko, lasakan ke, oneng, eko menakit. Ulitin ko po sa wikang Kapampangan. Menonton kung agyang metong tao, malyari makatalakad, tulid daring pader, matibag, ban ka rin, idepensa ing bansa, potang ingwa ko, lasakane. Oneng eko menakit. Hindi rin po nakakita ang Diyos ng isang tao na magdedepensa dun sa pader na kanyang itinayo. Dito po sa English, mas maganda po siya. Ezekiel chapter 22 verse 30. Ganito po ang sinasabi sa wikang English. Ang Diyos po ang siyang nagsasalita dito. So, I sought for a man. Sabi ng Diyos, naghanap ako ng tao. I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap. Who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it, but I found no one. Yung po salitang and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it, but I found no one. Hindi po nakakita ang Diyos ng isang tao na karapat-dapat na tumayo, mag-feel o tumayo sa kanyang harapan. Ano po? Para ipagsanggalang po ang bayan ng Israel. Yung po sinasabi ng Diyos dito. Walang tao na karapat-dapat. Sapagkat dito po ang hinahanap po dito ng Diyos ay yung tao na talaga namang malinis. Walang bahid ng kasalanan, walang pagkakamali. Wala mo lang po tao na ganoon. Wala pong makikita ang Diyos ng taong ganoon. Na malinis, walang bahid ng kasalanan. Kaya po sabi niya, I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap. Stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it. Para hindi ko buwasakin ang bayan. Yung tatayo siya sa akin, ipagsasanggal lang. Kung ba, sa madaling salita, siya ay magme-mediate. No? Siya ang magme-mediate doon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Para ang tao ay hindi po wasakin ng Diyos. Pero sabi po ng Diyos, wala akong nakita. I found no one. Dahil sa ang Diyos po,
ay walang makita ang ganito na ano. Ano po? Wala po siya talaga makikita ng tao na karapat-dapat na wala pong bahid ng kasalanan pagkat doon po sa aklat po ng Roma, no? Roma man, kabanatang 3, talatang 23, no? Ang sabi po doon, sa English po, for all have sinned and po, did not reach the glory of God. Yung pong pamantayan ng Diyos, hindi po naabot ng tao. Sapagkat ng tao ay ipinanganak na makasalanan. Okay. Dito po sa ano. Nung likhain po ng Diyos ang tao, ang saloobin po niya, ang plano niya ay perpektong samahan, perpektong buhay. Kumbaga, perpektong pamilya ang ninanais ng Diyos sa pagkalikha niya doon sa tao. Perpektong buhay in the sense na lahat po ng kailangan ng tao sa kanyang pang-araw-araw na buhay ay ibinigay na sa kanya. Hindi niya kailangan magtrabaho, hindi niya kailangan magbanat ng buto. Lahat ng kailangan niya ay nandoon, abot kamay niya. Lahat ng mga pagkain, lahat, as in lahat ay nandoon. Everything and anything they need is available within their reach. Sa Garden of Eden, ito po ay itinalaga ng Diyos. God prepared it Himself for them. For them, kanino po? For Adam and Eve. There was no lacking in it. Wala pong kakulangan doon sa Garden of Eden. God made it. God perfected it. There is nothing that lacks in the Garden of Eden. Perpektong samahan ang nais ng Diyos. Fellowship with God, talking to God, praising, worshiping, and glorifying God. Ito po ang gusto ng Diyos. Ito po ang nakikipag-usap tayo. Yung makikipag-usap tayo sa Kanya. Kung natatandaan po ninyo, ang Diyos ay bumaba. Genesis chapter 3 verse 8. Ang Diyos ay bumaba dun sa lupa. Tinawag po niya si Adan. Ang sabi niya, Adan, nasaan ka? Adam, where art thou? Hinahanap po ng Diyos itong si Adan. Bakit? Kasi po gusto po niya magkaroon ng fellowship sa tao. Gusto po niya ito magkaroon. Sila po ay magkausap. Sila po ay gusto niya na sila po ay magkwentuhan. Ano po? Sapagkat yun po ang dahilan ng Diyos kung bakit nilalang niya ang tao. To glorify God, to worship God, to worship God. Ito po ay nakasulat din po sa aklat po ng Isaias 43:7. I created him for my glory, but this was destroyed. Ang lahat po ng plano ng Diyos na ito, na perpektong samahan, ay nasira dahil po sa disobedience o hindi po pagsunod ni Adan sa inuutos ng Diyos sa kanya. This was destroyed by disobedience. They did what God told Adam not to do. Si Adan po ang kinausap ng Diyos mismo. Sabi niya, huwag kang kakain ng ganito. Huwag mong kakainin ang bunga niyan. Pero po, kinain niya. Magmula po nun, nagkaroon po ng agwat ang Diyos sa tao. It creates a gap between God and humanity because of that disobedience by our ancestor Adam and Eve. When our ancestors sinned, Adam and Eve, nung ang mga ninuno po natin na si Adan at saka itong si Eva ay
Sila po ay nagkasala. It took man 150 years without communication, without fellowship with God. They did not talk to God. Hindi po nila kinakausap ang Diyos. Hindi nila pinupuri ang Diyos 150 years. Kaya lang po, nagpasimulang tumawag ang tao sa Diyos. Muli po silang tumawag sa Diyos. Nung itong si Enos ay maipanganak na. That is 150 years difference. Ano po? Pero ang Diyos po, no, nagpatuloy po siya sa paghahanap ng tao. Yung po sinabi na, I am looking for a man that will stand in the gap before me. Ano po? Magmula po kay Adan sa palayas po ni Adan at saka ni Eva doon po sa paraiso. Ang Diyos ay nagpasimula na pong naghanap ng tao na mag-uugnay, muling maglalapit sa tao sa Diyos. Kay Adan, doon po sa Tower of Babel, sa paggawa po ni Noah ng arko. Si Noah, 120 years po niya ginagawa yung arko. Habang siya po ay gumagawa ng arko, kinakausap po niya yung mga tao. Ang sinasabi niya, ang destruction na darating. Kaya po siya ay gumagawa ng arko para maligtas yung mga tao. Pero hindi po nila ito pinapansin. Ano po? Pagkatapos po ni Noah, nandyan po si Abraham. Pagkatapos po ni Abraham, si Moses. Then Joshua. Pagkatapos po ni Joshua, yung mga hari, yung mga hukom, at pagkatapos po ay ang mga propeta. Hindi po tumigil ang Diyos sa pagpapadala ng tao, sa paghahanap po ng tao na magiging karapat-dapat na mamagitan sa Kanya doon sa mga taong nagkasala. Wala po. No one can stand. No man can fill the gap. Yung pong magiging tulay para magkaroon po ng kaugnayan muli ang tao sa Diyos. Sapagkat po ito po mga pinadala niya. Mga lingkod niya, mga hari, mga hukom, mga propeta. Hindi po sinusunod ng mga tao ang mga ito. Ano po? Those people failed to bring the people back to God. Hindi po nagtagumpay ang mga taong ito na muling ilapit ang mga tao sa Diyos. Kaya ang Diyos mismo, siya po ay nagsalita. Siya po ay nagsabi na, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Sapagkat wala pong no man that can fill the gap between man and God. Yung pong agwat na yan, wala pong pwedeng magpuno. Kaya ang sabi ng Panginoon, ako mismo. So ang Diyos ay kailangan maging tao upang siya ang gumanap doon sa punuan niya ang agwat ng tao sa Diyos. Pag-abutin niya, ibalik niya yung tao sa Diyos. Kaya po sa mga ang sabi nga po doon po sa aklat po ng Isaias, magmula po doon sa aklat ng Isaias, ipinanukala na po ang pagkasilang ng ating Panginoong Jesucristo. Ano? Sa ibang mga bahagi ng Biblia, ang sabi po doon, and a virgin shall have a child, and they will name him Jesus. Doon po sa aklat po yan ni Isaias. 700 years before na mangyari
Ito po ay naganap doon po sa kalat po ng Mateo, nang ipanganak po ni Maria ang ating Panginoong Hesukristo. 700 years. Kailangan po maging tao ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat wala pong tao na pwedeng magpuno doon sa agwat ng tao sa Diyos. Dahil po sa kasalanan. At nangyayari siya po, nandito na. God is looking. Ano po? God is looking for a man to fill the gap. Wala po nga po makikita eh. Kaya nga po isinugo niya ang kanyang anak sapagkat, pero ang kanyang anak ay Diyos. So kailangan po niya na ang kanyang anak ay na ang Panginoong Hesukristo, ito po ay maging tao. Oh, mind you, ang Panginoong Hesukristo ay hindi po Hesukristo ang pangalan niya nung hindi pa po siya ipinapanganak dito sa lupa. Ang pangalan po niya doon, Wonderful Counselor, I am. Yan po yung mga pangalan ng Panginoon. Wala po siyang pangalan na Jesus, wala po siyang pangalan na Messiah. Ano po? Nagkaroon lang po siya ng pangalan dito po sa aklat ng Mateo. Ano po? Sapagkat doon po sa Old Testament, ano po siya, Diyos siya doon. Dito lang po siya sa New Testament naging tao sapagkat kailangan po niya na ang pagitan ng tao sa Diyos ay mapunan ng isang tao. So, ang Diyos mismo, siya ay nagkatawang tao. Sapagkat wala pong karapat-dapat na pumuno doon sa pagitan na mag-uugnay po sa tao sa Diyos. Can you imagine that? Ang Diyos mismo. Ang sabi nga po niya, ako mismo ang maghahanap, ako mismo ang mag-aalaga sa aking mga tupa na nangaligaw. Sapagkat po yung kanyang mga pinadala, mga lingkod niya, ano po, mga hari, mga hukom, mga propeta, hindi po iyan pinapaniwalaan. Ano po? Hindi po sila enough upang ang mga tao ay magbalik loob sa Diyos. Oo, babalik loob sila sa Diyos pansumandali. Pero pag tagal-tagal, balik sa kasalanan. So, kailangan po ng Diyos na gumawa ng gano'n. Kailangan po niyang bumaba. Siya mismo ang maghanap, mag-alaga. So, nang siya po ay may panganak at siya po ay lumaki na at siya ay mangaral. Ano po? Ang una po niyang ginawa ay yung pong mga bulag ay nakakita. Ano po? Yung pong mga bulag nakakita po nila ang kabutihan, ang kagandahan ng Diyos, ang kagandahan, ang kaningningan ng kanyang mga nilikha. Nakakita po ang mga bulag. Sila Bartimaeus, yung dalawang bulag. Yung pong bulag doon sa may sementeryo. Ang sabi po nila, Jesus, anak ni David, mahabag ka po sa amin. Nais po namin makakita. Ginawa po ng ating Panginoong Kristo. Yung pong mga lumpo, sila po ay nakalakad. Natatandaan po ninyo yung 38 years na nakahiga doon sa may tabi ng sa may Bethesda. 38 years po. Naghihintay po siya na siya po ay gumaling. Kasi doon po sa Bethesda na yun, doon po sa pool. Ano po? Sinasabi po nila pag mayroong pagkakataon na bumababa ang anghel ng Diyos at kinakalaw-kaw ang tubig. Kung sino man ang unang makapunta sa tubig, siya ay gagaling kahit na anong karamdaman meron siya. Pero ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, hindi niya kailangang galawin yung tubig. Sinabihan niya yung tao, sabi niya, tumayo ka, magbangon ka, buhatin mo ang iyong higaan. At siya ay tumayo. The lame walk. Ano po? Yung po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, pinakita niya sa mga tao. The deaf. Here's yung po mga bingi. Ano po ang sabi nga po dun sa isa na hindi po nakakarinig yung tao na idiniit po niya ang kanyang mga daliri doon po sa tenga ng tao. At nakarinig po yung mga tao. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Ano po? Tapos po, yung pong pipi. Tatandaan po ninyo, ang Panginoong Hesukristo, gumawa po siya ng putik at inilagay po dun sa
dila ng tao at siya po ay nakapagsalita. Ngayon po, lagyan po natin ng spiritual na kahulugan ang mga ginawa ng ito ng ating Panginoon Jesucristo. The mute speaks. Nung tayo po ay hindi nakakakilala sa ating Panginoon Jesucristo, hindi po natin siya kinikilala bilang ating Diyos, bilang ating Panginoon. He is the man that fills the gap. Only Him, only Jesus Christ can fill the gap between man and God. Yung pong pipi, tayo nga po, sabi, hindi po natin kilala ang ating Panginoon Jesucristo. Wala po tayong masasabi patungkol sa Kanya. Hindi po natin mabanggit ang Kanyang pangalan kasi po hindi natin sigurado kung sino siya, kung saan siya. Pero magmula po ng ating makilala ang ating Panginoon Jesucristo, yung pong ating kamanglangan patungkol sa ating Panginoon Jesucristo, we were able to speak the goodness and the beauty of our God. Naipahayag po natin ang Kanyang kabutihan. The only man that fills the gap between humanity and God. Hindi ka nakakapagsalita dati. Nahihiya ka. Sabi ko, paano po ano? Hindi ko naman po alam masasabihin ko. Pero po ang sabi sa Biblia, ipahayag mo ang salita ng Diyos. Hindi ko po alam eh. Ang sabi po ang salita ng Diyos, huwag kang mag-alala. Pagdating mo doon sa oras na yan, ang Santong Espiritu ay siyang maglalagay ng mga salita mga kataga sa iyong labi. Ang Santong Espiritu ang siyang magsasalita para sa iyo. Salamat po sa Diyos. Ito pong ginagawa kong ito, hindi ko naman po alam ito. Naririnig po ninyo yung mga prayers natin pag uumpisa tayo. Ang sabi ko, Lord, hindi ko naman po alam ito eh. Yung po mga salita mga katagal na sasabihin ko, ilagay mo po sa aking mga labi. Suguin mo ang Santong Espiritu na siya magsalita para sa akin. That is Jesus Christ. The man who fills the gap. Doon sa mga mute, doon po sa mga pipi. Isa po akong pipi. Hindi ko alam kung hindi ako marunong magsalita patungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Praise God! Hindi po niya ako iniwanan. Nandito po ako. Siya po ang nagsasalita. Nilalagay po niya sa aking mga labi ang mga saktong kataga na kailangan po ng bawat sa atin. Yung mga nakikinig, yung mga nanonood at patuloy po na sumusubaybay sa gawain ito. Purihin ng Diyos. Tapos po, the deaf hears. Dati po, ayaw po ng iba na marinig ang pangalan po ng ating Panginoon Jesucristo. Ano ba yan? Nakakasama na yan? Nakakairita na yan? Pero, nung tayo po ay makakilala sa ating Panginoong Jesucristo, ano po? Gustong-gusto po natin narinig ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Gustong-gusto po natin yung mga awitin na papuri, pagsambang awit. Gustong-gusto po natin naririnig sa ating puso't damdamin yung mga kataga ng Diyos. Yung po sinasabi na, I will be with you always. Ano po? Hindi man po audibly na narinig natin ang tinig ng Diyos pag tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita, yung pong Biblia. Parang lumulundag po yung mga letra nangungusap sa atin. Parang nagsasalita ito sa atin. Naririnig po natin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Siya po ay nagsasalita sa atin. The blind see. Dati hindi po natin alam yung mga kabutihan ng Diyos sa buhay po natin eh. Ang dami natin reklamo. Sinasabi na, bakit ba ganitong buhay natin? Bakit ba ganito kahirap ang buhay natin na ano? Kahit na ang trabaho ko, kahit na anong pagsisikap ko, walang pagbabago. Ganun at ganun pa rin. Ano po? The blind see, hindi po natin nakikita noon ang mga kabutihan ng Diyos sa atin. Alam po ninyo kung bakit binibigyan po tayo na tayo po ay talagang pinapagtrabaho ng Diyos. Minsan parang hindi natin parang hindi narinig yung mga prayers natin. Parang walang katugunan. Pero pansinin po ninyo. Sa bahay, ang dami reklamo eh. Pag maghuhugas ng plato,
Ang daming reklamo, sabi, ang daming trabaho. Hugas ng plato, pasalamat ka, meron ka hinuhugas ang baso, mga plato, mga kaserol at mga kaldero. Bakit? Ibig sabihin niya, meron kang iniluluto. Yung iba, wala nga eh. Hindi mo nakikita ang kabutihan niya ng Diyos. No? Saan sabi na ano? Bakit naman kasi ganito yung bahay natin? Ganito yung pintura, ganito yung kulay ng bubong. Pasalamat ka! Pasalamat ka, meron kang bahay. Yung iba nga po, nakatira lang sa kariton eh. Yung iba natutulog lang sa kalsada eh. Hindi mo nakikita ang kabutihan ng Diyos. Hindi pa tayo hindi pa tayo Kristiyano, hindi pa tayo mananampalataya. But when Jesus came into our hearts, He fills the gap. Makita po natin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Nagpapasalamat po tayo ngayon. Ang dami ng mga platong kasi po, ibig sabihin niya marami tayong pagkain. Salamat sa Diyos. Yung iba po eh. Alam po ninyo, ewan ko po kung nangyari sa inyo to. Ito po na nakikinig yung pamilya ko na Madami pong tao. Madami pong tao. Ang namomroblema kung saan po sila kukuha ng makakain nila. Kasi po, ang hirap ng buhay. Alam po ninyo kung anong naging problema namin itong mga nakaraang buwan? Ito po ang pinakamasarap na problema na aking naranasan. Itatak po ninyo sa inyong puso, itatak po ninyo sa inyong memorya ito. Ang pinakamasarap na problema na aking naranasan sa buhay ko ay yung mga pagkain na dumarating sa amin. Hindi ko po alam kung saan ko ilalagay. Wala na pong paglagay sa ref. Sabi ko nga po yung po sinasabi na pag ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay dumating, ito po ay rumaragasa. Hindi mo yan kayang pigilan. Tuloy-tuloy ang dating yan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi ko sa mga apo ko, tingnan ninyo. Ito ang pinakamasarap na problema na ating naranasan. Yung mga kapitbahay natin, hindi nila alam kung saan sila kukuha na makakain. At tayo, ang problema natin, napakasarap. Hindi lang natin alam kung saan natin ilalagay. Kasi punong-puno na yung ref natin. Salamat po sa Diyos. Kailangan po makita po natin yung mga ganito. Tapos po yung sinasabi na, yung po ang pinagaling ng ating Panginoon, Jesucristo, yung lumpo. The lame walks. Nung hindi po natin nakikilala ang ating Panginoon, Jesucristo. Bilang ating Diyos, tagapagligtas ng ating buhay. Yung direksyon po ng buhay natin, walang direksyon. Kung saan tayo napupunta. Pagdating ng gabi, kung saan gala-gala. Pagdating ng araw, kung saan namamasyal, kung saan nagpupunta. Walang direksyon. Pero nung tayo po ay kumilala sa Panginoon, ito po sinabi, the lame walk. Yung pong mga lumpo. Mga lumpo po ang tawag ko sa mga taong ganyan. Pero nung makilala po natin ang ating Panginoon Jesucristo, nagkaroon po ng direksyon ang ating mga buhay. Hindi na tayo nagpupunta sa ganitong lugar, hindi na tayo nagpupunta sa ganoong lugar. Iniwasan na po natin yan sapagkat ang pinupuntahan na lang po natin ngayon ay ang mga lugar at mga dako na kung saan maranasan mo ang Panginoong Jesucristo doon sa church, doon sa Bible study, doon sa outreach. Yun po ang mga pinupuntahan natin. Doon po sa mga fellowship. Praise God! Pero alam po ninyo, wala na po ang ating Panginoon Jesucristo. Nasa langit na po siya. Ang ipinagbilin po niya sa kanyang mga alagad. Sabi niya, preach the gospel into all the world. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At ang sabi po niya, sa mga huling araw ay ibubuhos ko ang aking espiritu at ang inyong mga anak na mga babae at ang inyong mga anak na lalaki, ang inyong matatanda ay magpapahayag, magsasalita patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa Diyos. Hanggang ngayon po, naghahanap po ang Diyos. God is still looking for a man to fill the gap. Hindi po kaya yan ng 1, 2, 3, libo-libo.
Kailangan po ng Diyos na tayo po namang kalalakihan. Ito po nakasulat dito. Man to fill the gap. Yan po ang hinahanap ng Diyos. Mga ama ng tahanan. Ano po? Mga ama ng tahanan. Yan, so po. Kayo po ng mga ama ng tahanan ang kinakausap ko po dito. You can be the man who will fill the gap para po sa inyong mga pamilya, para po sa inyong mga anak. Bawat isa po sa kanila, sa inyong asawa, pag sila po ay natutulog, maski na nandoon ka sa kasala o nandoon ka sa kalsada, pwede mong iunat ang iyong kamay doon sa bahay mo. Ipag-pray mo sila. Panginoon, tinataas ko sa iyong dakilang pangalan ng aking sambahayan, ng aking pamilya. Bawat isa po sa kanila, ingatan mo, pagpalain mo, gabayan mo, patnubahan mo. Sa kanilang pagtatrabaho, God, Lord, bless them, God. May mga anak na sila, O Diyos, pagpalain mo po yung kanilang mga anak, yung mga apo ko. Sa kanilang pag-aaral, bigyan mo sila ng talino, bigyan mo sila ng karunungan, bigyan mo sila ng kaalaman. Ito po ay Diyos ay para sa iyong kapurihan. Man that will fill the gap. Ikaw na Padre de Pamilya. Pray for your family. Pray for your loved ones. Your brothers, your sisters. Salamat po sa Panginoon. Ano po ninyo siguro? Ngayon ko pa lang po babanggitin ito. Nag-aral po ako sa Bible School. Seminaryo. 2003. Opo. Nag-graduate po ako 2005. Magmula po ng 2003, mayroon na po akong journal. Ano po? Nagsusulat po ako ng journal. Mayroon po akong journal. 2003 hanggang ngayon, 2026. Kung ano po ang nangyayari sa akin sa buong maghapon. Kung sino po yung mga nakausap ko, kung sino po yung mga nakadahupang palad ko. At kung saan po ako napunta. Saan po sinusulat ko pa kung gaano kalayo eh. Kung ilang kilometro ang tinakbo ko. Kaya po yan. Ang closing po nun. Ang umpisa po nun eh, pasasalamat. Lord, salamat po. Father God, salamat po. Jesus, salamat po. Holy Spirit, salamat po. Yun po ang yun po ang pasimulan. Pagdating po dun sa dulo, pag-closing na, salamat po, O Diyos. Sa buong maghapon, sa araw, salamat po, O Diyos, sa lahat ng kaganapan sa aking buhay. Lord, salamat po sa pag-iingat mo sa aking sambayan, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga kapatid. Pag sinabi ko po yung aking sambayan, sinusulat ko po yan. Bawat pangalan. Sa aking mga kapatid, isa-isa ko po sinusulat siya. Itinataas ko sa Diyos ang pangalan ng aking mga anak, ng aking pamilya, ng aking mga apo, ng aking mga manugang, at aking mga kapatid. Fill the gap, you Father. Pag-pray po ninyo. Yung po mga mayroong mga karamdaman, pray for them. Be the man that will fill the gap. Pray for them and their sickness. Panalangin po natin yung kanilang mga karamdaman. Yung pong mayroong mga problema, mga suliran, be the man to fill the gap na siya po ay abutin ng Diyos. Ikaw ang mag-mediate. Hindi niya magawa. Why not do it? Kaya mo. We need more men. Hindi lang po men. We need more strong men that will fill the gap between humanity and man. Kailangan po yung mga strong men. Doon po sa church yan. Doon po sa church namin. Doon sa inaatinan ko. Meron pong ministry ang mga kalalakihan doon na ang tawag ay strong men of God. Pag ito po ay narinig nila, strong men of God, ang sagot po nila, huha! Opo? Huha! Ano po yung mga strong men of God? Lahat po ng mga kalalakihan na nandoon, sila po ay nagpipray para sa kanilang mga kanya-kanyang sambahayan, kanya-kanyang pamilya. Yan po, kailangan po natin ng maraming mga strong men to fill the gap.
Yung pong, meron pong kaming kasama sa prayer, sa donuts. Hindi po siya nakadalo sa donuts kanina, sila mag-asawa. Bakit? Kasi po nagpunta sila ng Pangasinan. Meron po silang outreach ministry silang dalawang mag-asawa. Sipin po rin yan. Sa Angeles sila pero pupunta lang ng Pangasinan para mag-outreach. Dalawa lang po sila mag-asawa. Inaabot po nila maski na malayo. Be the man to fill the gap. Ano po, tayo po mong kalakihan. Ano po kung bawa na nangihina ka na sa pananampalataya mo. Yan mo sa Panginoon. Lord, be that man that will fill the gap. Ipahayag mo sa mga tao. Pray for them. Their salvation. Be the man to fill the gap. Para maranasan po nila ang kaligtasan. Para maranasan po nila ang kabutihan ng Diyos. Para maranasan po nila ang pagpapatawad ng Diyos. Para maranasan po nila ang pagpapagaling ng Diyos. Ang mga biyaya at pagpapala na kailangan po ng tao. Pray for them. Be that man. Ang sabi po ng ating Panginoon, I found no man. I sought a man to fill the gap between me, to stand before me, that they will defend the nation when I pour out my anger. Yung pong galit ng Diyos pag ibinuhos niya. Ang Panginoong Jesucristo, nandoon po siya, tumayo siya. Sabi ng Panginoon, nang siya po ipinapako, sabi po niya, Ama, patawarin mo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Can you imagine that? Pagkatapos siyang binugbog, sinipa, tinadyakan, pinagduduraan, hinila ang balbas, hinila ang buhok, ipinako. Pero ang sabi ng Panginoon, patawarin mo sila. Patawarin mo sila. Jesus is the man that filled the gap. To fill the gap between humanity and God. Pero wala na nga po siya. Sabi ko, iniwan po niya sa atin yung mga trabahong hindi po natapos, hindi po naabot. At sabi ng Diyos, naghahanap ako ng tao na tatayo sa aking harapan. Magtitindig ng pader para depensahan ng bayan pag ibinuhos ko ang aking puot. Pwede ba natin sabihin ang sinabi ng ating Panginoon? Ama, idinadalangin ko po sila. Sila po ay nandito sa mundong ito. Pero hindi po sila taga-mundo. Aalis na po ako. Iwanan ko sila. Hindi ko po, O Diyos, idinadalangin na sila ay alisin mo. Idinadalangin ko po na sila ay pagpalain mo, ingatan mo. Ganun po ang prayer ng ating Panginoon Jesucristo. Ingatan mo, pagpalain mo. Pray for them. Pray for those people. Be the man that will fill the gap. Doon po sa mga tao hindi po marunong mag-pray. Doon po sa mga tao hindi lumalapit sa Diyos. Be the man to mediate between that man and God. Fill the gap. You are the last man standing. Katabi mo siya. Pwede mong i-share sa kanya. Pwede mong ibahagi sa kanya ang kabutihan ng Diyos. Pwede mong ibahagi sa kanya yung kaligtasan na natamo mo. Huwag po natin sabihin na, Panginoon, iba na lang po ang suguin ninyo. Iba na lang po ang ninyo na. No. Ikaw nga ang pinili ng Diyos eh. Ikaw ang pinili ng Diyos. Dahil mayroon siyang tiwala sa iyo. Huwag mo ipapasa sa iba. Panginoon, siya na lamang po ang suguin ninyo. Huwag na lang po ako. No. Hindi po ako marunong. I'll tell you this. Ang Diyos hindi po niya kinukuha yung mga marunong. Ang kinukuha ng Diyos yung walang alam. Kasi po yung marunong, pag kinuha sila ng Diyos, hindi na sila matuturuan ng Diyos. Bakit? Kasi po sila ay marunong na. Yung walang alam, yun po ang kinukuha ng Diyos kasi yun po ay natuturuan. Salamat po sa Diyos. Tayo po ay tumugon sa kanyang panawagan.
Salamat po sa Diyos. Inamin po natin na tayo po ay walang alam. Ano ba ang alam po natin sa buhay ng ating Panginoong Kristo? Kaya lang po natin malalaman ang buhay ng ating Panginoong Kristo kung tayo po ay susuko sa Kanya, magpapailalim sa Kanya at sasabihin natin, Panginoon, Ikaw po ang aking Diyos, Ikaw po ang aking tagapagligtas. Amen. Be that man, kapatid ko. Be that man to fill the gap. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoon, kami po, O Diyos, ay lumalapit sa iyong dakilang pangalan. Nagpapasalamat, nagpupuri kami. Napakabuti mo, O Diyos, napakabuti mo. Subalit sa amin, Ama, sa mga ganitong mga mensahe, nalalaman po namin, O Diyos, na pag-uulawa po namin ang kabutihan mo sa amin. Ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo sa amin na hindi po namin matatawaran, hindi po namin kayang bayaran, hindi po namin kayang tumbasan. Ay yung kadakilaan sa buhay namin, O God. Ang aming magagawa ay pasalamatan ka, purihin ka, sambahin ka. Diyos, itinataas ko po sa dakilang pangalan. Mga kapatid ko po na patuloy po na nakikinig, nanonood, sumusubaybay sa programang ito. Sila, O Diyos, na hindi pa po kumikilala sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas po ng kanilang buhay. Ama, gumamit ka po ng tao na magpapahayag sa kanila ng mga kabutihan. Hindi man po ako, hindi man po kami. Ibang tao po ang gamitin mo upang mapag-unawa nila na sila po ay hinahanap mo. Ama, minsan pa po, maraming salamat sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay. Ikaw pa rin po ang siyang kumilos, gumabay po matnubay sa amin. Sa aming pag-uwi, sa mga bibiyahe, ang proteksyon mo, patnubay, ay patuloy pong maranasan ng bawat isa sa amin. Purihin ka, sambahin ka po, dakilain ka. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. Amen at amen. Salamat po. Salamat po. Thank you, Lord.